paano kung ma-in love ka sa katrabaho mo sa opisina? Is it a yes? Or is it a no for you? Yan ang pag-uusapan natin, ang Office Romance episode na ito. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Office Romance. Hello, ka-okra all over the world. It's Franklin from California, and I love listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Intro! Yes! Hi, President Frank. Parang nag-start pa ng kotse Kaya nga eh. Click the follow button and the notification bell para updated kapag may bago tayong upload. Hello, ka-okras all over the world! Hello! Welcome to episode 241 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Seller na si Jed, together with our Eat Girl Isha at ang ating walking apple endorser na si Mike Tan. Ating master storyteller na si Mike Tan. Hi guys! Naka-earphones nga ako ulit eh. Oo, na-demote siya ulit sa kanyang Apple earphones kasi wala na yung kapatid niya sa bahay. Kaya nawala yung... Wait, let's ask yung mga ka-okra, baka may ma-recommend silang headphones or earphones sa amin. Or hindi, i-recommend na nila, sabihin nila, recommended ba nila ang Apple AirPods Max? Yes, let us know. Talaga ito or binigay. kung meron kayong lumang AirPods Max. Bibili namin. Pero kailangan tatlo Tsaka kailangan hindi pa maasim. Kailangan hindi maasim. Gusto ko yung black. Ako din, black din sa akin. Black. Guys. Blue sinigang. Sinigang yung asim. Yun ang dream namin lately, ang makabili ng Apple AirPods Max. Sulungan nyo na. Nagmakaawa na naman. Pero yan, bago natin simulan ng kwentuhan, mag-hello muna tayo sa mga nakikinig sa atin dito sa Spotify. Ay, hello. Ayan, Spotify. Nakawala si Mike. Nagpupuno sa camera. Wow. Pawisan kasi kayo eh. Oo. Correct. So sa mga nanonood sa atin sa YouTube na may tayo, baka makapambili na tayo ng AirPods Max kasi naka-monetize yung YouTube natin, guys. Yay, Thank you so much for subscribing and watching our channel. Pwede kayo mag-subscribe din kasi simula last week or 2 weeks ago, buong version ng video ng episodes dito sa Spotify or yung vidcast na itong Spotify cut, nasa YouTube na. So kayo na bahala kung saan nyo gusto manood. Wala na kaming pakialam. Go na manood kayo or makinig. Kayo na bahala dyan. Oo, kasi parang na rin. Yun na ang game ng mga podcasters ngayon. Talaga nasa YouTube na rin sila. As in nagpupuksaan na sa YouTube ang mga podcasters. So join kami sa puksaan. So go kami dyan. So punta na kayo sa youtube.com @siligangsagabi /@siligangsagabi. Nandyan kami. Okay? Mag-subscribe at mag-comment. Oo, dyan kayo magpunta. Okay. Siyang tunay. Ha? Siyang tunay. Oo, naki-online lang nga. At hello sa ating mga lovely, of course, hindi natin makakalimutan natin mga members on Patreon, ang mga annual members at saka ang ating mga monthly members. Oh, hello sa inyo. Hi guys. Kaya naman, tuloy ko na rin sa reminders. So speaking of Patreon if you wanna keep this podcast going, support us naman kung saan nyo gusto. Pwede kayong mag-member on patreon.com/siligangsagabi or just keep on sharing or streaming our episodes. Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesdays 12 noon wherever you get your podcasts. Okay? Alright. So enough of our reminders. Let's get down to business. Ano yan? Ay, nagtsachani naman siya ngayon. Oo. Pag hindi siya nagugupit ng kuko, nagtsachani naman siya. Saan galing yun? Dito sa buhok ko, Huwag mong bunutin. Huwag mong bunutin. Bunutin mo. Maganda nga yung salt and pepper look, diba? Correct. It's giving, Richard kung marami Gere. akong hair, mag-salt and pepper hair. Ay, tawan-tawa na naman siya. Sorry. Grabe yung tawa mo doon sa headband nung nakaraan. Tapos ngayon, ganyan ka. Sorry. Simulan na natin bago pa mapunta sa hair ko na naman ang usapan. Napunta na eh. Goody. Ito nga. Ang usapan natin today ay tungkol sa Office Romance.
Never pa natin siya napag-usapan pala. Na-realize ko lately na hindi pa natin napag-usapan ng mga relationships, romantic relationships inside the office. Kasi nga puro tayo pagkain, puro tayo mga ganon. So, office romance ito. Okay. Napapag-usapan natin yan offline. Kasi nga, yung friend natin, ano talaga. You stop there. Biktima. Hindi, joke lang. Grabe. Ito, may nakita kasi akong post online. Ito niya, sabi niya, anonymous post ito. Sabi niya, what do you think about romantic relationships with co-workers? So, co-workers either nasa opisina, same department or different departments, basta same office kayo, di ba? Okay. Sabi niya, personally, I don't like it and I find it unprofessional. Pero gets ko naman din ang reasoning ng iba na hindi maiiwasan ma-develop ng feeling sa trabaho, especially araw-araw mo nakikita. Kasi di ba parang proximity ang isa sa mga igniters ng relationships di ba? Totoo. Sa Big PBB nga, di ba? Oo, pag kayo-kayo lang. Oo. Di ba may mga sinasabi pa sila na parang, ano ba yun, parang more than 8 hours of our daily lives sa opisina nakatuon, di ba? Nandun tayo sa office. So, usually, yung mga kasama mo doon, either nagiging true friends mo, nagiging kumare mo, kumpare mo, nagiging or yun nga, nagiging romantic relationship partner mo. Ito. Pero sa workplace namin, boss at isang katrabaho namin, magjowa. Like, why naman ganon? Yun ko tanong niya. Kasi nga, boss at katrabaho, so parang direct siya, anong tawag nun? Immediate superior. Direct report, mag-jowa. Walang naki-question sa amin tungkol dyan. Tapos pag may kantsawan at landian sa office, sobrang awkward. Like, please stop. Hu. Ganon. What are your thoughts on this? May reservations ba kayo sa romantic relationships sa work? O kung okay lang sa inyo yung ganon but with conditions? Yun ang question ni anonymous poster. Siguro reservation for 5 packs. Restaurant pala. Visit. Mga 7:30. Mga 7:30. Mga ganyan. Yes. Sir, Good 15 minutes lang po. Pag pumulaking 15 minutes, give up. Bibigay po namin sa yung table. Wow. May kayo? May card? Pwedeng card, no? Yes po, pwede naman po. Gcash. May nag-celebrate po ba ng birthday? Meron. Sige po, maglabas po kami ng cake. Okay, ano ang tingin niyo about office relationships or yun nga, office romance? Si Mike, alam natin nagkaroon. Pero ikaw ba, Isha, nagka-office romance ka ba? Hindi. Wala. Ako din. Ang naging ka-romance ko yung mismong opisina. Pero, yung mismong trabaho. Mismong trabaho. Longest relationship ever. 11 years. Wow, 11 years. Ang anniversary namin September 1. Anniversary namin. Wow, naalala pa niya. Siyempre 11 years yun. Go. Ikaw, Ish. Wala. Wala pero office crush marami. Pero hindi ka naman. Alam mo, I remember tuloy one time, siguro hindi mo siya nakikinig ng podcast natin. Yung pinuking niyo ko, ikaw ba yun? Yung gumagamit kasi siya ng copying machine. Tapos? Todo, sila Abby pala Hindi ako yun. Pero andun nakwento sa akin yan. Kasi nga, nakakahiya. Kasi may office crush po si Ish. Hindi natin papangalanan for the sake of privacy. Okay. Pero tuwing nagpo-post yun, kasi common friend namin siya. Feeling ko friend mo rin yun, Mike. Siyang tunay. May common friends. Tsaka natin, halos ka-department natin siya ganyan. Tapos nakwento ni Ish na nagpo-photocopy. Tapos niloloko-loko siya ng mga friends natin ni na Abby. Ang lakas na boses sila. Pang-live na magtalas. Pang-live na magtalas. Hindi. Sabi talaga nila, huy, yung crush mo na sa photocopying machine. Tapos andyan na yung photocopying machine sa tabi. Kalikod lang nila yung photocopying. Oh my God, talaga? Pero feeling ko hindi naman siya nagpe-pay attention. Kasi baka nakafocus siya sa Xerox, diba? Correct. So baka hindi mo naman din Yeah. Parang nga siya, tahimik lang siya. Sa umpisa. Kasi nga pag... Pero pag nakainom ng tequila... meron ka bang lemon? Baka gano'n na siya.
but anyway, so walang times. office. Sa aming tatlo, si Mike lang ang may history of office romance. Yes. Pero kayo, are you for it or against it? Oh, If for gosh. medical use, Catriona. Sige, ito na naman. Okay, Ikaw muna, Ish. Ilalas Sige, natin si sige. Mike. what if ikaw na muna, Jen? oo nga. What if ako ikaw una? Ako, Sige. hindi ako against sa kanya as long as hindi sila direct reports. Yung magka-team ba? Okay. Pero pag Okay. magka-team kayo, parang medyo off. So agree Off, naman ako dito yeah. kay Anonymous Poster na parang baka better na hindi. Kasi for me, conflict of interest yun eh. Di ba very kasi Yes. sa corporate Correct. world na parang dapat wala kang pinapaboran, fair kayo dapat sa lahat ng team members. And tuwing may nakikita kang relationship na medyo intimate dun sa katrabaho mo, sa ka-team mo at sa boss nyo, malalagyan mo ng kulay lahat ng ginagawa nila kahit na hindi naman intentional or hindi naman talaga nila ginagawa. Alam mo yun? Para may bahid na siya ng pagiging partial. Kaya parang for me, against ako pag magka-team. Pero kung halimbawa, kunyari sa atin sa ABS, diba may production, gosh, you're tas may going tag-office, ganon, diba? So, sobrang daming ganon. Kasi totoo naman na long work hours, tapos minsan nag-out of town pa, nagkaka-inlaban talaga sila, ganyan, diba? So, hindi mo may iwasan. Correct. Pero, Agree. magkaiba sila ng trabaho. So, ako, okay lang ako pag Ibang ganun. department. Correct. Diba? Hindi Oo. directly. Or minsan lang sila minsan lang sila nagkakatagpo sa work. Alam mo yun, yung parang magla-lunch lang sila pero iba na yung function sila after lunchtime. Diba? Parang Agree. 1,000%. O ikaw, Isha. Ako. Alright. For myself, I don't think kaya ko na magkaroon ng relationship same sa office. Pero if I have friends na may ganong klaseng sitwasyon, okay lang din. And same sa'yo, basta ibang department, magkaiba sa department, ganyan. Paano kung na-in love ka? Ako? Oo, Yun halimbawa, yung hindi sinasadyang pagkakataon na pagbiro ang tadhana na in love ka sa katrabaho mo. Hindi mo itutuloy, hindi mo i-entertain ganun kasi nga no ka. Hindi, unless mag-resign siya. Ha? Mag-resign ka? Wow, joke lang. Hindi ka Hindi, joke lang. Basta I don't think kaya ko kasi silosa ako. So, feeling ko, pag mahirap i-mix ang work and personal. May sinasabi For me, may sinasabi sila diba parang don't shit where you eat. Diba parang ganun yung Okay, ang galing. Okay. So wag kang maglaro sa sa area ng workplace, parang ganun. Yes. Ikaw Mike, obviously ikaw may experience ka so for it ka noon. After ng relationship, ganun pa rin ba yung view mo? Parang will you still go for an office romance or hindi ka na after mong matuto or something? I cannot deny nor confirm it. Charot. Hindi ko alam. A witness. Paano ba? Nag-work naman yung dati eh. Parang okay correct. din naman. Yeah. Pero sa ngayon, magkaiba siguro, kayo ng magkaiba rin naman kami ng function ng department. True. So, that's okay. Pero No problem at all. moving forward, game ka pa rin. Kunwari may nakrasyan ka, may nanligaw sa'yo sa office, ganyan. Or ikaw may pinurpursue ka sa office, okay lang sa'yo yan. Okay lang. Kung si Sir Ichi, hindi pwede. May pangalan. I remember may may nilalandi si Mike. May nilalandi si Mike sa isang Bida Cup event. Sino na naman? Sino Ha? yan? Si ano? Bata pa kasi nun is. Sino Ano yan? lang yun? Okay. Fling, Fling lang yun. fling lang. Fling. Oh, di ba? Sino? Edit out. Hindi, Sino kasi yan? alam mo, aaminin ko na sa inyo, alam mo sa totoo, it's my way of making fun of myself. Yung mga pakilig-kilig na ganyan. Kasi, kesa naman magmukmuk ako at maging malungkot, Correct, diba? yeah. Eh di, So parang patulad ko na lang ka ni din. Sam. Parang gano'n. Tsaka, di ba fun naman din na, kunyari, inaasar-asar nyo ko, inaasar-asar ko yung sarili ko sa mga iba't ibang tao. Na si Isha nga, nagkakatinginan na kami kapag nasasalubong diba? kaming guy na alam alam niya mo, yung, alam niya yung preference ko. Pag Oo. alam kong bet ni Mike, tapos may dumaan, tapos pagtingin ko sa kanya, na siya, naka-beautiful eyes na siya. Ready din siya.
Di ba ang fun, ang saya, parang enjoy, yung mga ganun. Fun lang naman, yeah. Hindi, tsaka ang mahalagang bit nito, single ka naman. So parang, yes, I'm single naman din. As long as single, hindi yung hinaharot-harot mo, edi go, di ba? Why not? Actually, yung isang yun yung isang, parang prerequisite. Okay lang ang office romance kung one, magkaiba kayo ng department at kung pareho kayong single. Ay, dapat naman. Di ba? Yes. Yun ang ideal. Hindi tayo magpapakasanto dito, hindi tayo magpapakalinis-linisan, pero sometimes kasi may nangyayaring mga kakaiba, di ba, na mga ganap sa opisina. When we return, more POVs or point of views ang mapapakinggan natin. At ito may latest update at chika tayo sa isa sa mga pinag-uusapang office romance online ngayon. Yeah. Okay. Yan ang bumasag sa internet lately na itago natin sa title na ang CEO sa Coldplay concert. Oh my God! Ganda nito. Oo ha. So abangan niyo yan sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hello, Ka-Okra all over the world. It's Franklin from California, and I love listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Intro. Break time muna sa office romance discussion. Time for our members. Shout it out. Hello to the certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Hi sa'yo, Bea, Michelle D, Joseph, Glay, JC, Joanne, Insect Bites, Hazel, Milin, Corinthia, CS Farmers, Sarah, Ribera, Motherlai, Jonathan, Mosh, Aki, Lulu, Chino, Trisha, Ashley, Nurse Camille, Priest, at kay Dar. Hi guys! Hello din kay Marlene Faye, JV, Rara Rams. Oops, ang bilis naman ng scroll. Zyren, Bakit kasi tayo mo binabasa sa scroll? Hindi doon sa listahan mo sa Patreon. Nakakaloka ka rin. Vito Margaret, Jeremy, Lee Minuko, Lemon, Jermaine, Saitel, Nick Sorio, Jean Manax, RJ, JP, Christian J, Mama Bato Bakalani, Rio, Ayan, Primrose, Maidok, Lawi, Donna, J, Cassandra, Marqueo, at Karen. Hi guys! Hinabol yung Marky. Okay. Ano ba yun? Wow. Go! Yung taker pala. Batch 3, let's go. Hi sa'yo, Aid, Kat, Dayan, Sheena, Jimiel, Walmer, Jennifer, Shaula, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Kims, Bernice, Norley, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil na magiging annual member na. Ay, yes. Sana maalala niya paano gawin. May kasama pa Sana pressure. maalala niya paano gawin. Tinext ko na kung paano gawin. Belle, Shane, Sheila, Ninang, Carla, Manzo, and Dave. Hello guys. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Maraming salamat. At dahil nga sa inyo, meron kaming mga utang na live recording sa paparating na yan. Baka mag-back-to-back recording tayo So abangan niyo yan. Oo. At saka dahil din sa inyo, meron na tayo natutulungan mga chosen organizations that part of your subscription ay sinishare natin sa kanila. And for the month of July, napili natin ang Happy Foundation who champions na buhayin ang textile industry sa Pilipinas na very rich, diba? Part of our culture. Kaya mag-subscribe na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi at make sure na Pro or Pro Max ang membership nyo para nakikita nyo itong mga uncut version ng episodes na ito. At make sure na active ang subscription nyo dahil baka na-cancel, hindi nyo alam. Baka na-decline ang inyong mga payments. So retry lang kayo dyan, okay? So check it out now na. Ngayon naman, dadako tayo sa ating favorite. Ito ang i-shout out sa gabi. Go, i-shoutout mo na kung sino yung mga nagkakabitan sa Chaneng. Mga nagkakabitan sa opisina. Sino yan? Shoutout sa'yo dahil nalaman ko meron ka na palang iba. Wow. Alright. Wait, before may shoutout yan, i-quick shoutout lang natin. Kaya si Frank yung pinili ko dito. Kasi HR yan si Frank. Di ba si President Frank? Pala, yes. Kaya siya ang pinili kong Ka-Okra of the Week. Yes, so, President HR. Frank, let us know ano ba ang views ng mga HR sa mga gantong usapin. Okay correct. Go ka na dyan, Ish. Okay. Magbabasa ako ng comments from Spotify. Sakto from the Reddit episode din. The Hindi Ba Ako Ka Jowa-Jowa episode. This is episode 238. Okay. Ang isang comment, actually nanggaling din kay Frank. Ay, sakto, si kay Frank Frank Bidang-Bida. comment pala. Birthday mo ba, Frank?
Sabi niya, ay, mali pala. Ay, walang weak fire questions pala dito. Nasa Patreon. Yes. So, yun palang comment niya. Sorry, pangit. Diba? Sorry. Hindi, sinasabi kasi, yung episode na yun, may quick fire questions tayo, di ba, about dating. Na nasa Patreon. Nasa Patreon lang. Kasi yan si Frank, Yes. ano yan Patreon member yan. So nakikita niya lahat ng mga uncut versions. Very HR ang kanyang galawan sa amin. Oo, truly. Alright, and then, ito ay comment galing kay Maria Chu Desu. Sabi ni Okay. Maria Chu Desu, the right person will never make you lower your standards. Hindi kayo mahirap mahalin. That's a good comment. Wow. Thank you so much, Thank you, Maria Chu. for reminding us. Maria For reminding Chan us Desu. not to settle for less. Di ba? Yun ang ano natin. Yes. Agree. Correct. Meron pa ba? Pay for less. Yun Pay for lang. less. Pay less. Don't settle for less, but pay for less. Oo, ang sarap ng Payless Pancit Canton, guys. So go, bumili siya. Payless? Oo, yung extra big. Di ba? Yung sinasabi kong kalasa ng extra dating big. Pancit Canton. But anyway, thank you so much sa inyo. Kung gusto rin ma-shoutout, mag-comment lang kayo wherever you are. Nasa YouTube man kayo, Spotify, Patreon. Babasahin namin yan lahat. At pwede rin kayo mag-DM sa mga socials namin at Siligang sa Gabi. So that's SILLYGNG sa Gabi. At ipipila namin lahat yan dito sa i-shoutout. So go, mag-comment, mag-subscribe at leave ng mga DMs. Okay? Back to the episode. Ito na ang pinakahihintay nyo. Pero before natin pag-usapan yung mga CEO na nasa Coldplay concert, magtingin muna tayo ng mga iba pang POVs sa mga ating mga Okay. ka-okra. Mga kamarites online. Sabi ni Anonymous, office romance is not for me. Filipinos in an office setup are so nosy. Kakapasok ko pa lang sa office, unang tanong, may boyfriend ka? Paano pa kung dalawa kayong nandun? Tama naman. Sabi niya, grabe siguro ang kantsawan. I'd like to keep my personal and work life very separate. To those Oh with my office gosh. partners, as long as they are doing their jobs and staying professional, tapos HR is aware and no rules bent, edi go. It's honestly none of my business what people's personal business are. Tama naman din. Love it. Perfect. Next. Isha, ikaw yan. Tama ba? Ako na. Not Si Mike me. pala. Sorry. Sabi naman ni Anonymous din. Si Anonymous din Yes. sabi nito. Sabi niya, I think having romantic relationship in the workplace is okay as long as the couple keeps it professional. What I meant by that is yung mga couple na nag-aaway tapos makikita mo naiyak sa office or nagbabangayan. Like, wag naman ganon. Oo. Wag ganon. And okay lang sa akin, magjowa ka dyan sa office as long as wala kang asawa or jowa sa labas. True. Exactly the point. Diba? Lately lang may sumugod na misis sa office at sinabunutan yung kabit na office mate namin. Buti nga sa kanya. Sabi ko ganun. Di ba? Kaya may mga office drama dahil dyan sa mga nagkakabitan sa opisina. Totoo din. Kung ikaw yung kung spectator ka, ay aliw, ma-entertain. Pero pag ikaw yung kasali dun sa sitwasyon, di ba? Ang hirap, Good luck no? sa reputation mo forever. Tsaka good luck sa peace of mind ng mga taong involved. Totoo, correct. Tsaka forever nang marred yung yung pagkatingin sa'yo ng mga tao na, ay, yan yung may di ba? Lagi na may ganon. Lagi nang barkado ka na. Lagi na ganun. Yeah. Correct. Ikaw naman to, Ish. Okay. Ito ay nanggaling kay Poastash. Yes. Yun ba? Poastash. Sabi ni Poastash, office romance is not for me, but I don't blame some who found love in the workplace. Si Rihanna. As long as Diba? as long as wala silang natatamaan, more power. Wow. Tama. I love it. Very much conflict of interest yung direct report na magkarelasyon. Tama. Pwedeng ma-report yan sa HR. I ask my coworkers and team na kapag may ganoong sitwasyon, let the bosses know agad. Tama. Ay, Para Correct. magininong agad. oo, di ba? Oo, kasi minsan may mga Sir, naglilihim kung pa kita May mga naglilihim pa Oo. minsan, di ba? Di pag nalaman nyo, sumbong agad, mabe. Kesa lumaki pa ng lumaki. Ito, ang ganda ng sunod niyang sinabi. Marami naman paraan para masuportahan ang relationship sa work.
Wag lang extramarital sana. Correct. Ano yung extramarital? Yung outside your Kasal. married life, nakikikabit ka sa iba, extramarital affairs. Ganyan, di ba? And speaking of extramarital affairs, The ito na nga ang hottest topics online. As of recording time kasi syempre, tagal nating nagre-record. So, sabi dito, may mga nangyaring kaguluhan sa internet recently dahil sa concert ng Coldplay sa Boston, sa Massachusetts. Meron kasi dong di ba yung mga concert ng Coldplay, may mga LED, di ba? Sa mga hindi pa nakakaalam nito, mga hindi nakakita. Oo, fan cam, ganyan. Tapos nagpo-focus sila, parang NBA, parang kiss cam ng NBA, di ba? Fino-focus yung mga, yung mga audience. Itong segment na to, ang mga fino-focus at hinahanap ng mga production team ay mga couples. Tsaka fans. So, may fan dito, pinakita, ganyan. Tapos may fan na isa pang pinakita, tapos may pinakitang couple na magkayakap. As in, back hug, ganyan. Tapos, tight ang hawakan nila ng kamay, ganyan. As in, magkayakap sila, ganyan. And they're, parang good-looking couple sila na medyo, mature naman na sila, hindi naman sila bata. Tapos, pagkakita nung kiss cam, biglang nung na-realize nila na nakafocus sila dun sa camera, sa Jumbotron, sa malaking LED, bigla silang pumiglas. Na nagulat, pumiglas sila at yung lalaki, kumawala dun nawala sa frame. Kumawala dun sa hug at nagtago, as in nagduck siya pa ilalim, so nawala siya sa frame, exit frame. Si girl tumalikod, tapos umalis na rin. Oo, umalis din siya sa frame. Tapos nakikita na lang yung mga fans na nasa likod nila. Ganyan. It turns out na itong dalawang taong ito na couple di umano ay office romance. Dahil according to reports ito ay nothing is confirmed yet kasi wala pa tayong nahihear na mga sides ng mga involved. Pero nakadagdag kasi dun sa sitwasyon yung nabanggit ni Chris Martin, yung vocalist ng Coldplay kasi inaano niya yung mga nakikita niya dun sa Jumbotron. Sabi ni Chris Martin, either they're having an affair or they're just very shy. Kaya sila nahiwalay. Yun yung actual sinabi niya, verbatim yun So ngayon yung mga tao sa internet nag-speculate. At dahil nga magaling ang mga tao sa internet, nahanap nila kung sino tong mga taong ito. It turns out the guy is a CEO from a tech company. So as in siya, top leader ng isang tech company in New York. Tapos ang catch, kumapit kayo, yung hawak niya, kalambutsingan niya sa Coldplay concert ay ang chief people officer of this tech company. So technically parang head of HR, parang ganon, or head of human resources, ganyan. So, naging viral yan after sila, makita na intimate and enjoying Fix You, ganyan. enjoying a sky full of stars, ganyan. Nila sa concert. So, yun ang nangyari. Kaya, juicy ang balitaktakan. At ang malala dito, umabot na sa LinkedIn. Di ba, yun ang last place where you will find chismis. Pero dahil nga, kumalat sa TikTok, kumalat sa Facebook, ngayon nasa LinkedIn na siya. So sinugod nila yung mga profile nitong mga alleged people na ito at tingnan nila, in-stock na nila anong itsura, sino sila, ganyan-ganyan. Yun ang kwento ng CEO sa Coldplay concert. Diba? Office affairs galore. Kaya sabi nila, may new fear unlocked ang mga cheaters. Pero kasi bakit ang manood ng concert? But publicly kasi naman Exactly. Oo. Tsaka may mga nakikita pa ako na baka kumpanya daw yung nagbayad ng tickets or corporate tickets siya tapos sila yung gumamit. Alam mo yung mga ganon? Kasi diba may perks yung pagiging top level leaders, diba? Minsan, talaga, free tickets, ganyan or whatever. So, may mga ganon pa sila. Pero again, walang confirmed na details. May question ka, nung nabanggit ko yung office affairs sa Viber group natin, may tanong ka at nagkataon na tungkol dito yung tanong mo, Ish. Ano yung tatanong mo? Ito rin, nasabi ko, mababanggit ba natin yung pinag-uusapan ngayon na Coldplay affair? Okay. Akala ko naman may tanong ka specifically dun sa kanila. Okay.
Pero ito ang na-promise natin na may latest chika tayo, may latest update. So as of recording time, naglabas na ng statement yung company, yung tech company na nako-quote dun sa mga balita. Kasi worldwide siya, na-pick up na siya na media sa TV, sa radyo, sa internet, lahat. Tapos sabi ng tech company, according to the article from BBC, in-announce na nila that they are investigating the matter. Pero hindi mention specifically na tungkol dun sa guy. Kung hindi nila pinangalanan yung event, yung guy or yung CEO or yung CPO nila. So walang binanggit na name. Tapos ang sabi lang nila, and I quote, "The company is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set a standard in both conduct and accountability. The board of directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional details to share very shortly." End of quote. So, straightforward ang ang statement nila. At Very kakapasok shortly, so lang meron na. na? Kung very shortly, meron na yan. Correct. At kakapasok lang na update nga galing sa X. Sabi nila, yung company, kinonfirm nila na yung CEO had been placed on leave. So, swerte. naging nagka-BL pa siya bigla. Inggit pala. Oo. Pero has been placed on leave, also known as suspended. Feeling ko ganun. Oo, ganun yan. Kasi sinabi rin nila na may parang in-appoint na interim CEO for the moment. So, may OIC. Okay. Oo, may OIC. Kasi nga, sino magde-decide ng OIC? Yung HR nga eh. Kasali. Chaneng. Diba? Oo, kaya yung board of directors. Oo, kasi sino pa ba ang sunod, diba, sa president? Siyempre yung board of directors na yon. So, sila na yung magde-decide. So yan ang isang update. At meron na rin clips na pumapasok sa mga hindi ko lang nakita nyo na to or articles, na parang yung wife nung CEO, nakita nila yung Facebook account nung wife. Tapos before daw, kasama yung surname nung guy. Tapos nakita nila, i-delete nung girl yung, inalis na niya yung married surname niya. Parang binalik niya sa maiden surname niya. Tapos, sinabi rin nung isang report na as of this recording time, dinelete na rin daw yung page nung wife. Di umano. So nawala na kasi feeling ko pinutakti na ng media, alam mo yun, parang ang dami na nagme-message siguro sa kanya, so ayaw niya ng ganung attention kasi parang may kids sila parang 3 yata. Ganyan. Tapos ang sabi ng isang article, the previous account nung wife was filled with family photos. These included images of herself with the husband and their 2 sons, smiling during family outings and special events such as graduation and hikes. Tapos ngayon, parang na siya. Hopefully hindi sila masira, pero 'di ba ang hirap na ang hirap pagdaanan nito for them as a married couple for sure. Kung ma-confirm ang mga bali-balita, 'di ba? But again sa mga nakikinig, hindi pa siya 100% confirmed, or kung meron kami nabanggit dito na medyo malabo, i-research na lang kasi talagang ito ay galing na sa mga haka-haka ng mga tao online. Hindi pa siya confirmed doon 100% na sila nga itong mga taong ito. So alam niyo naman yung mga tao, di ba? Ang daling maggawa ng story. Diba? So yun ang mga latest chika. Office romance gone wrong. Exactly. Alam mo, may naalala ko bigla na parang ganito din. If you guys remember names. Yung Try Guys. Remember Ay, that? correct. Si Ned. No? Ayaw hiwalay sila. Diba? Sa mga nanonood ng yung mga naging taong BuzzFeed na nagtayo ng sarili nilang company na Try Guys. Si Ned, si Keith, si Eugene, at saka si... Ano pa isa? Nakasalamin. I forgot. The geek guy. Oo, basta may isa pa. Tapos parang nakilala talaga sila as a group of 4. Tapos dahil dun sa scandal na nangyari dun sa isa, dun kay Ned, na parang na-involved din siya sa editor nila. Parang ganun, di ba? Yeah, ng mga videos nila. Married si Ned. Pero yung girl, single. Hindi, may nag-propose. Ay, oo nga, may fiancé. Oo nga, tama ka. Tapos yun, dahil doon,
nagkaroon ng mga kaguluhan yung kumpanya nila. Hanggang ngayon, naging 2 na lang sila. Ganyan. Kasi nang gulo-gulo na talaga nun. Naging scandal siya sa Amerika kasi nga sila, online personalities din sila. And yung image ng guy is like father, daddy. Oo. 2 yung kids nila. Perfect ganyan. dad. Oo, true. Tas yun. Sobrang pinag-usapan namin ni Isha yun kasi Try Guys fans kami dati na talagang sobrang nood kami na nood ng videos nila. Si Ned Fulmer. But anyway, kayo guys, ano ang tingin nyo sa mga sa mga office romance na ito bilang nakikinig sa Spotify and YouTube? Mag-comment kayo on your thoughts, lalo na dito sa pinag-uusapang office romance ng CEO sa Coldplay concert. Alam ko marami kayong thoughts dyan. So mag-comment na kayo ngayon din. Ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode kung saan na-reveal kung bakit banana split ang flavor ni Mike. Yung mga nandito sa Spotify at YouTube na hindi subscribed, kayo na bahala mag-isip kung pero ang sagot ay nasa Patreon kung bakit ang favorite ni Mike ay banana split. Okay? Yes. So, mapapanood yan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be a Okra Pro or Pro Max member ngayon na. Now na. Yes, at mag-join na rin kayo sa Extra Sabaw for a chance na manalo ng cash prizes kasi dyan natin ina-announce lahat ng mga pa-contest at lahat ng mga pa-quiz night. So, go na kayo sa Facebook group Extra Sabaw. Sagutin nyo lang mga questions at papapasukin namin kayo sa exclusive group na yan. Yes! Ay, antok yan. If you like this episode, naman i-share nyo, tag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito. At mag-drop ng intro voiceovers sa siligangpodcast.com para maging ka-Okra of the Week din kayo. Tulad ni Frank, may President Frank. So go na kayo dyan. At sa mga brands out there, baka naman gusto nyo rin mag-collab with us, yung may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG@gmail.com. Pang AirPods Max lang po namin mga brands. So go na po kayo. Let's work together, okay? You have reached the end of episode 241. Thank you so much for listening and we'll talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye guys!